this is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel, interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo ang updated process kung paano ba mag-enroll ng bank account sa inyong SSS online account. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! So una, gamit ang inyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni sss.gov.ph. So once nasa website na po kayo ni SSS, may makikita po kayong login to my SSS. Click nyo lang po yung login to my SSS. After that, mapupunta po kayo sa members login. So i-type nyo lang po yung user ID and password nyo dito sa SSS online account. Kung wala pa po kayong user ID and password sa SSS, watch nyo po yung video ko dito kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. Ilalagay ko po yung link ng video kung paano magkaroon ng user ID and password dito sa description ng video ito at sa comment section ng video ito. So kung may user ID and password na po kayo sa SSS, i-type nyo lang po dun sa box ng user ID and password and then click nyo po yung sign in. After that, may magpa-pop up na member survey. Click nyo lang po yung maybe next time. And kung may lumabas mang notification, i-click nyo lang yung close. After that, mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. So once nasa homepage na kayo ng inyong SSS online account, i-click nyo lang yung services para mag-register na tayo or mag-enroll na tayo ng bank account na gagamitin dito sa SSS pag mag-a-apply kayo ng loan and benefits sa SSS. And then sa bandang baba, may lalabas na choices sa baba ng services. I-click nyo po yung disbursement modules. May lalabas ulit na choices sa bandang kanan. I-click nyo naman po yung disbursement account enrollment module. After that, may lalabas na reminder. Basahin nyo lang po yan. Pero later, i-discuss ko rin sa inyo kung paano ba yan. And then, i-click nyo lang yung I certify para malagyan ng check. And then, click nyo po yung proceed sa bandang baba. After that, mapupunta kayo sa disbursement account enrollment module. So, mag-i-enroll na po tayo ng bank account na gagamitin nyo dito sa SSS pag nag-loan kayo or nag-apply ng benefits. So, make sure nasa enrollment na page po kayo. So, click nyo na lang po yung enrollment para sure na nasa enrollment page kayo. Sa enrollment option, mamimili kayo kung anong i-enroll nyong disbursement account. Pwedeng bank account, pwedeng e-wallet, or pwedeng RTC or CPO. Pero mas advisable kung bank account kasi yung e-wallet limited lang kung saan pwede gamitin. Yung bank account kasi pwede siyang gamitin kahit saang benefits or loan sa SSS. So, mas advisable kung bank account yung enroll natin. So, i-click nyo lang po kung anong enrollment option yung gagamitin nyo. So, clinic ko lang yung bank para malagyan ng tuldok. So, once nag-select na kayo ng enrollment option, kung bank yung sinelect nyo, may lalabas na note. Nakalagay dyan na dapat daw po yung bank account name na i-enroll natin is dapat pareho dun sa pangalan natin sa SSS. Kung ang pangalan nyo sa SSS is pangalan nyo nung kasal na kayo or married name nyo, dapat yung account number or bank account name nyo is married na rin yung pangalan. And dapat i-provide din natin yung tamang bank account. Iba po yung card number sa bank account ha. Normally yung account number or bank account number is nasa 8 to 12 digits. Pero yung card number is yun yung 16 digit na makikita sa harap. So make sure tamang bank account yung i-enroll natin. So, once nabasa nyo na po yung note na yan, para mag-proceed tayo, i-click nyo lang yung X sa bandang taas para mag-close yan. And then, i-click po natin yung select bank para i-select natin kung ano yung pangalan ng bangko or ATM na i-enroll natin dito sa SSS. Once na-click nyo na yung select bank, lalabas yung choices or pangalan ng mga bangko na pwedeng i-enroll dito sa SSS. So, ang sinelect ko dito is yung Land Bank of the Philippines kasi Land Bank yung i-enroll ko. So, clinic ko lang siya para malagyan ng tuldok. By the way, iisa lang si Land Bank of the Philippines at si Overseas Filipino Bank.
And then, yung sa iba, may mga naguguluhan sila na bangko. For example, si Metropolitan Bank, kung hinahanap niyo sa Metrobank, ito po yung full name ni Metrobank, Metropolitan Bank and Trust Company. So, ito po yung i-click nyo kung Metrobank po yung isi-select yung pangalan ng bangko or i-enroll nyo dito sa SSS. And kung BPI naman yung bank account or ATM nyo, kahit family pa yan or BPI Family Savings, ang isi-select nyo pa rin is Bank of Philippine Island. Iba pa po yung BPI Direct Banko. And meron ding naguguluhan sa BDO. Kung yung mga BDO na nakikita nyo sa SM, ang tamang name ng bangko is BDO Unibank. Iba pa po yung BDO Network Bank. So, make sure alam nyo kung anong BDO po yung ATM nyo. So, normally, yung mga nasa SM po, or yung mga nakikita nating BDO, yun po yung BDO Unibank. Yung BDO Network Bank, parang bagong subsidiary na BDO to, pero may nakalagay na Rural Bank sa harap ng bangko. So, lahat po na nakikita yung pangalan ng bangko dito sa SSS, ito po yung mga pwedeng i-enroll at gamitin dito sa SSS pag nag-enroll kayo ng bank account. Yung iba medyo naguguluhan dun sa M. Luwelier or Cebuana. Kasi para mas advisable bangko or ATM na lang enroll nyo. Kasi minsan parang mahirap yung sa remittance nito. Pero depende rin sa inyo kasi yung iba, nagkaka-problem, paano daw ba nila makiklaim yung kung wala naman silang nare-receive na text or email para dun sa reference number para i-claim yung sa Cebuana or sa M. Luwelier nila. So, para mas advisable, ATM or bank account na lang i-enroll nyo. So, once nakaselect na kayo ng pangalan ng bangko, so i-type nyo naman yung account number nyo or bank account number ng ATM nyo dun sa dalawang box na bank account number at confirm bank account number. Make sure parehong account number or iisang account number yung ilalagay nyo sa dalawang box na yon. And reminder, gaya ng sabi ko kanina, iba yung card number sa bank account number. Ang bank account number normally nasa 8 to 13 digits. Ito makikita nyo to sa deposit slip pag nag-open kayo ng bank account or sa online banking nyo makikita nyo to. Iba po yung card number na nakikita sa harap ng card, yung 16-digit card number. Iba po yon. Dapat account number or bank account number yung ilalagay dito sa box ng bank account number. So, once nalagay nyo na or na-type nyo na yung bank account number nyo, punta naman tayo sa bandang baba, mag-a-attach tayo ng supporting documents. So, una nating i-attach is yung proof of account. So, i-click nyo lang yung proof of account. So, sa proof of bank account, kailangan po nating mag-upload ng picture or screenshot ng proof of bank account or ng bank account natin. So, for example, yung deposit slip or yung picture ng ATM nyo, pero dapat kita yung tatlong information na kailangan. Pangalan ng bangko, pangalan mo, at bank account. So, make sure andun yung tatlong information. And make sure po, yung picture na i-upload natin is maximum ng 3 MB. Kung malaki yung size ng picture na i-upload nyo, halimbawa, pinicturean nyo yung ATM nyo, ang pwede nyo gawin is screenshot nyo para lumit yung size. So, para i-select natin kung ano yung proof of bank account na i-upload nyo, i-click nyo lang po yung arrow pababa sa tabi ng select document type. After that, makikita nyo yung listahan na pwede nyo i-upload as proof of bank account. Basta ang importante dito, kita yung name ng bangko, pangalan nyo, at bank account number. So, pwede po yung picture ng ATM with account number and name. Pwede po yung bank certificate or statement issued within the current year, within the year. Pwede rin foreign remittance receipt. Pwede rin picture ng passbook. Pwede pong screenshot ng online banking nyo or mobile banking account, gaya ng BDO online banking or BPI online banking. Basta importante kita yung name ng bangko, pangalan nyo, at bank account nyo. And pwede ring validated deposit slip. Kung nahihirapan kayo kung anong pwede nyong i-upload, so isa sa pinakamadaling pwede nyo makuha is picture ng ATM, pero dapat kita dun yung pangalan nyo, yung bank account number, and yung name ng bangko. Iba yung 16-digit card number ha. Normally, mga nasa 9 to 13 digits yung bank account number. Kung walang nakalagay na bank account sa harap ng ATM nyo, pwede po yung deposit slip. Mag-deposit lang kayo sa bank account nyo kahit 100 pesos and then picturean nyo yun. And then yun po yung upload nyong proof of account ng bank account nyo.
Or pwede rin po na mag-register kayo ng online banking. Halimbawa, may BPI bank account kayo, mag-register kayo ng online banking. And then, login nyo lang po yung username and password nyo dun sa website ni BPI Online. And then, screenshot nyo lang yun, nakita yung pangalan nyo, pangalan ng bangko, and yung account number nyo. Yun po pwede nyong i-submit as proof of bank account. So, dito sa example natin, ang sinubmit kong proof of bank account ay picture ng ATM. So, kita dito yung pangalan ng bangko, pangalan ng owner ng ATM, and yung bank account number. So, nasa baba yung bank account number. Iba po yung 16-digit card number. So, dahil picture ng ATM card with account number and name yung i-upload kong proof of bank account, clinic ko lang siya para malagyan ng tuldok. Select nyo lang dyan kung ano yung proof of bank account na i-upload nyo. Once na select nyo na kung ano yung proof of bank account na i-upload nyo, so dahil ATM yung i-upload ko, or sinelect ko dun sa document type, may lumabas na sample ATM. So, ganyan yung sample ATM. And then, mag-upload na tayo. Sa bandang kanan, makikita nyo po yung browse file. I-click nyo lang po yung browse file. And then, i-click nyo lang yung media picker or sa iba gallery yung nakalagay. And then, sinelect ko na po sa gallery ng phone ko yung i-upload ko. So, nirename ko na siya. Ginawa ko ng ATM yung file name para madaling mahanap. So, clinic ko lang yun para ma-upload na. So, once na-upload nyo na siya, lalabas yung file name niya dun sa bandang gitna. So, kagaya nito, andito na yung file name, ATM. So, next na i-upload natin is picture ng ID card or identification document. So, click nyo lang po yung ID card. So, para malaman nyo kung anong mga ID ang pwedeng i-upload dito sa SSS, i-click nyo lang po yung view list of valid ID. So, makikita nyo dyan yung listahan ng mga pwedeng i-upload na ID card or valid ID dito sa SSS. So, eto po yung mga ID na pwedeng gamitin sa pag-enroll ng bank account sa SSS. So, andyan pa yung UMID ID, SSS ID, Postal ID, and Driver's License ID. Basahin nyo lang po yan. So, kahit isa sa mga ID na yan, pwede po natin i-upload as supporting documents. So, once nabasa nyo na po yung list of IDs, i-click nyo lang po yung X sa bandang taas para mag-proceed na tayo sa next process. And may makikita rin tayong sample picture ng ID. So, ganyan po yung ID. Makikita yung picture natin and then yung details natin. So, click lang natin yung browse file ulit para mag-upload na tayo ng documents. And then, click natin yung media picker or yung gallery. And then, select nyo lang dun sa phone nyo kung ano yung picture na i-upload nyo. So, once na-select nyo na yung picture na i-upload nyo, lalabas po yung file name ng picture sa bandang taas ng sample picture or sample ID. The next nating i-upload as supporting documents is yung selfie or photo. So, click nyo lang yung selfie. May makikita po kayong sample selfie kung saan hawak-hawak yung valid ID at yung proof of bank account. So, kung yung proof of bank account nyo is ATM, dapat hawak-hawak nyo yung ATM nyo. Kung yung proof of bank account nyo is yung screenshot ng online banking, dapat hawak-hawak nyo yung cellphone nyo na naka-open yung online banking nyo. Tapos, pag sinum po, dapat kita yung pangalan nyo. So, make sure readable yun pag pinicturean kayo. So, ang gawin nyo, pa-picture kayo sa friends or relatives nyo na hawak-hawak nyo yung valid ID nyo at yung proof of bank account nyo. Tapos, pag zoom nila yung picture nyo, dapat kita yung pangalan nyo sa valid ID at sa proof of bank account. And make sure maximum of 3 MB lang yung picture. Kung hindi po siya maximum ng 3 MB, lagpas siya, ang gawin nyo, screenshot nyo lang yung picture para lumiit po yung size. So, para mag-upload tayo ng selfie, click nyo lang po ulit yung browse file. And then, click nyo yung media picker or yung gallery ng phone nyo. And then, iselect nyo po kung ano yung file na i-upload nyo or yung picture na i-upload nyo. So, nirename ko na siya. So, selfie. So, click ko lang yon para ma-upload na siya. So, ito po yung sample selfie na in-upload ko. So, hawak-hawak ko yung valid ID at yung ATM. So, dyan po, pag sinum po dapat nila yan, kita nila yung pangalan nyo para madaling ma-verify ni SSS. So, once na-upload nyo, lalabas na yung file name sa ibabaw ng sample selfie. So, once nakapag-upload na kayo ng 3 supporting documents,
yung valid ID, proof of bank account, at selfie. So, punta po kayo sa bandang baba, may makikita po kayo dun na I certify. I-click nyo lang po yung box na yun para malagyan ng check. And then, i-click nyo po yung enroll sa baba. And then, may lalabas na notification na your bank account will be submitted to SSS. Do you want to continue? I-click nyo lang po yung OK. After that, may lalabas na notification na successful na yung pag-enroll ng bank account. And then, may marireceive daw po tayong email from SSS na na-process na yung supporting documents. So, para ma-view natin kung anong status ng supporting documents, i-click nyo lang yung View Disbursement Account. So, once kaka-enroll lang natin yung bank account, ang nakalagay na status niya is for branch approval. Normally, after 3 to 5 working days, saka ina-approve siya ni SSS. So, balikan na lang natin siya after 3 to 5 working days. After nyo mag-enroll ng bank account kay SSS, may marireceive po kayong email galing kay SSS na Disbursement Account Enrollment Confirmation. Ibig sabihin, nakapag-enroll na daw kayo ng bank account, and then wait na lang yung another email from SSS once na-approve na or disapprove yung bank account. Kung hindi nyo po makita tong email na to, check nyo po sa spam folder ng email nyo, baka nandun po yung email ni SSS sa inyo. So, after ilang days, pwede nyo pong i-check online kung na-approve na yung bank account at supporting documents nyo. So, para i-check, i-login nyo lang po yung user ID and password nyo sa SSS, and then i-click nyo po yung services. Then, click nyo lang po yung disbursement modules, and then click nyo po yung disbursement account enrollment module. And then, may makikita kayong reminder, i-click nyo lang yung box na I certify para malagyan ng check, and then click nyo po yung proceed. After that, mapupunta na kayo sa Disbursement Account Enrollment Module. And then, i-click nyo po yung Disbursement Account. So, once nasa Disbursement Account na kayo, makikita nyo na po dyan yung mga in-enroll nyong bank account. So, dati yung in-enroll kong Land Bank is for approval pa siya. Ngayon, Active Disbursement Account na siya. So, pag nakalagay Active Disbursement Account, ibig sabihin na approve na ni SSS yung bank account nyo at yung supporting documents. Pwede nyo na itong gamitin sa pag-loan sa SSS or sa pag-claim ng benefits sa SSS. Kung nawala dyan yung in-enroll nyong bank account sa SSS, ibig sabihin hindi po na-approve ni SSS yung in-enroll nyong bank account at yung supporting documents na in-upload nyo. And also, may marireceive din po kayong email from SSS. Once na-approve yung bank account nyo, ganito po yung sample email, Disbursement Account Enrollment Approve. Pag ang email nyo is disapprove, nakalagay naman dyan yung reason bakit hindi na-approve. Pwedeng malabo yung picture or hindi nakikita or nababasa yung bank account number. Ilalagay naman nila yung reason dyan bakit hindi na-approve. At saka dun sa SSS online account nyo, sa notifications, pag clinic nyo yun, makikita nyo rin dun yung reason kung bakit hindi na-approve yung bank account nyo at supporting documents. So, before we end this video, gusto ko lang i-endorse sa inyo ang aking small business, RMT Travel and Tours. Kung meron kayong mga booking inquiries like tickets and tours, message lang po kayo sa aming Facebook page para mabigyan po namin kayo ng quotations. And kung gusto niyo pong i-avail ang services namin, message lang po kayo dito. Thank you so much po in advance. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And pwede nyo rin pong i-subscribe or i-follow ang aking Facebook page for more helpful videos na aking i-upload. And please don't forget din na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And once na-achieve natin yung 100k subscribers, mag-share po tayo ng blessing sa inyo. Kaya tulungan niyo po ako ma-achieve ang 100k subscribers. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!